Magandang buhay, mabuting tao, mga mag-aaral mula sa ika-8 baitang. Ngayon araw ay ipagpapatuloy natin ang talakayan sa kabila ng nararanasan nating bagyo. Siyempre, hindi pa rin naman tayo titigil sa pagbabahagi ng kaalaman. Kaya naman, imbis na magsagawa ako ng online class na ang lahat ng bata ay alam ko namang hindi maka-a-attend dahil mayroon tayong kanya-kanyang dahilan. Kaya naman nagpasya na lang ako na gumawa ng video lesson nang sa gayon ay anumang oras na maaari kayong manood ay mababalikan nyo ang magiging talakayan natin rito. At ang mga gawain patungkol at kaugnay sa talakayang ito ay gagawin naman natin pagbalik natin sa paaralan. Kaya't halina, simulan natin ang pagtalakay sa Module 5. Ang unang paksa sa Module 5, so meron tayong dalawang module, 5.1 at 5.2. At ang unang paksa na tatalakayin natin ay tungkol sa pamamahala ng emosyon. Ngunit bago yon, ay bigyang kahulugan muna natin ano nga ba ang tinatawag nating emosyon. Sa pagbibigay ng kahulugan, ano nga ba ang isang emosyon? Pag sinabi natin emosyon, ito raw yung damdamin, pakiramdam ng isang tao na makikita sa mukha, sa kilos o gawa, sa tono ng boses at sa ugali ng isang tao. Hindi ba kung minsan madali nating nakikita kung ang isang tao ba ay malungkot batay sa kanyang mukha, kung siya ay masaya batay sa kanyang ikinikilos, kung siya ay galit, kung bigla na lang tumataas ang kanyang boses. Ang tawag daw natin doon ay emosyon. Alam niyo naman na yan, no? Sabi rito, bawat tao ay may emosyon o pakiramdam. Mahalagang malaman natin ito. Di ba nga sabi nila, every emotions are valid. So, ano man yung emosyon na mayroon ka, ano man yung nararamdaman mo ngayon, valid yan dahil may mga reason tayo kung bakit ba tayo nagkakaroon ng iba't ibang emosyon, kung bakit tayo nalulungkot, bakit tayo nagagalit. Syempre may dahilan naman yan palagi at hindi naman tayo nagagalit ng wala lang, hindi tayo nalulungkot ng wala lang. Hanggat maaari nga gusto natin palagi tayong masaya, diba? So ang buhay natin ay punong-puno ng makukulay na karanasan at pakikipag-ugnayan na nagbibigay sigla at kahulugan dito sa ating mga emosyon. Mula sa mga karanasang ito, nagbigay ng kanyang pagkapakahulugan si Scheller. Ito ang filosofiya ni Scheller. Sa filosofiya ni Scheller, sinabi niya dito na ang damdamin ang pinakamahalagang larangan ng pag-iral ng tao. So, ibig sabihin, sinasabi lang dito ni Scheller na napakahalaga ng emosyon para sa atin. Dahil kung wala tayong emosyon, isipin nyo kung wala tayong emosyon, kung hindi ka nagagalit, hindi ka nalulungkot, hindi ka sumasaya, yung palagi ka na lang na naka-poker face, wala lang. Di ba parang ang gara kung i-imagine natin na kung ang lahat ng tao ay walang emosyon. Kaya sinasabi nga dito ni Scheller, ito yung pinakamahalagang larangan sa pag-iral natin kasi kasama ang emosyon sa araw-araw nating ginagawa. Next, ang aspektong emosyonal ng tao, katulad ng pandamdam, paggusto, pagmamahal, at pagkapuot ay hindi nababatay sa katwiran o ano paman. Ang damdamin, ibig sabihin, kagyat na may kaugnayan ito sa mga obhetong tinatawag na pagpapahalaga. So, sa madaling sabi, sinasabi lang rito na kaya tayo nagkakaroon ng emosyon dahil pinapahalagahan natin yung isang bagay. Hindi ba nga kaya tayo kung minsan nagagalit sa isang tao dahil may nagawa silang mali? Nagagalit ka hindi lang dahil may ginawa silang mali, dahil mahalaga sa'yo yung tao na yon at ayaw mo na nagkakamali siya o ayaw mo na nasasaktan siya dahil sa mga mali niyang desisyon.
diba? Ganun din naman kung masaya tayo o malungkot. Kung dinadamayan natin ang ating kaibigan, malungkot siya, nalulungkot ka rin dahil mayroong pagpapahalaga. Ganun din naman kung masaya siya. Kung masaya yung kaibigan natin, syempre ikaw bilang isang kaibigan, masaya ka rin. O bilang isang pamilya dahil nandoon ang tinatawag nating pagpapahalaga. Sinasabi dito sa sumunod na bahagi, no, na hindi natin basta-basta nakokontrol yung ating emosyon o mahirap kontrolin o pamahalaan yung ating emosyon. Halimbawa na lalo na kung sobrang saya natin, di ba? Kung may bagay na nakapagpapatawa talaga sa'yo, ang hirap pigilan ng tawa. Lalo na kung ikaw ay masayahing tao. Gayon din naman ang galit. Kung meron kang isang tao na kagalit, mahirap kontrolin yung sarili, no? Na hindi ipakita yung galit o pagkainis mo doon sa isang tao. Pero isinasalarawan ni Scheller na ang pagkontrol dito sa ating emosyon ay nagbibigay ng kaayusan. Hindi ba nga kung minsan tayo ay nagtitimpi tayong gawin ng isang bagay upang hindi tayo mapahamak. Yun ang tinatawag na pamamahala at pagkontrol sa emosyon. Naunawaan po at dahil dyan, meron tayong tinatawag na 4 na uri ng damdamin. Dako tayo dito sa 4 na uri ng damdamin. Una ay ang pandama o sensory feelings. Ito ay tumutukoy sa 5 karamdamang pisikal o mga panlabas na pandama na nakapagdudulot ng panandaliang kasiyahan o paghihirap ng tao. Ibig sabihin, ginagamit natin dito yung mga senses natin. 5 senses natin: sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, at sense of touch. So, meron tayo nito sa science, no? I hope ay alam niyo na to kasi elementary pa lang tinuturo na to sa atin, ano? Anong mga halimbawa nito na nagpapakita ng pandama o sensory feeling? Pagkagutom, pagkauhaw, kalasingan, halimuyak gamit ang ating sense of smell, panlasa gamit ang ating sense of taste, kiliti, sense of touch, kasiyahan, at sakit. So makita natin, madali lang yung unang uri, pandama. Kung ano yung nasa-sense natin physically, gamit yung ating 5 senses. Sumunod na uri ay ang ikalawa tayo, kalagayan ng damdamin or feeling state. Ito ay may kinalaman sa kasalukuyang kalagayan na nararamdaman ng tao. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Parang yung pinagawa ko sa inyong emotion poster nung nakaraan na iguguhit nyo gamit ang mukha kung ano ang inyong nararamdaman sa kasalukuyan. So, halimbawa nito ay ang kasiglahan, katamlayan, may gana o walang gana. Kalagayan ng damdamin. Halimbawa, ngayon wala tayong pasok. Alam ko na kayo ay nalulungkot dahil mas gusto nyong pumasok sa paaralan. Gayon din, kabilang sa nararanasan natin ngayon ay dahil bumabagyo ang ilan sa atin ay binabaha. Nalulungkot tayo at may bahagyang takot. Bakit? Kasi natatakot tayo na baka lubugin na naman tayo ng baha. Na baka hindi na naman natin maisalba ang ilang mga gamit natin na mahihirapan na naman tayong bumangon muli. Ito ay nakabatay sa kalagayan ng isang tao o yung kasalukuyang kalagayan mo. Emosyon mo batay sa kung ano ang kasalukuyan mong nararanasan. Next po ay psikikong damdamin, psychical feelings. Ano naman itong psychical feelings na to? Ito ay ang pagtugon ng tao sa mga bagay sa kanyang paligid ay naiimpluwensyahan ng kasalukuyang kalagayan ng kanyang damdamin, no? Dahil ang tao ay may likas na kagalingan o kahusayan at may pagpapahalaga sa mabuti.
ang kanilang dagliang tugon ay maaaring mapagbago ng kanyang kalooban at pag-iisip tungo sa positibong lipunan o tungo sa positibong panlipunang pakikipag-ugnayan. Ano yung halimbawa nito? Halimbawa, sobrang tuwa, sobrang kaligayahan, kalungkutan, kasiyahan, pagdamay, mapagmahal, o puot. Ibig sabihin psychical, no? Nasa isip natin ito. Kung ano yung iniisip natin, naapektuhan nito yung ating kalagayan ngayon. Halimbawa, sobrang galit ka. Dahil sa sobrang galit mo, nandyan sa isip mo yan, nagalit ka, hindi nagiging maayos yung pakikitungo mo sa iyong kapwa. Ngayon naman kung sobrang saya mo, tuwang-tuwa ka talaga, na hindi mo na naiisip na may iba palang tao sa paligid mo na hindi naman natutuwa doon sa bagay na natutuwaan mo. Na nakikita nyo, ito ay may epekto, no? Kung ano yung iniisip natin, naka-aapekto ito sa ating kapaligiran. Psychical feelings, no? Yung sobrang kalungkutan, yung mga anxiety, sobrang tuwa, ayun yun, psychical. At panghuli ay ang spiritual na damdamin, spiritual feelings. Ano naman daw po ang spiritual feelings? Ayon kay Dr. Manuel B. D. Jr., ang mga spiritual na damdamin ay nakatuon sa paghubog ng pagpapahalaga sa kabanalan tulad ng pag-asa at pananampalataya. So anything na may kinalaman sa ating pananampalataya o sa spiritual nating paniniwala, ang tawag doon, spiritual na damdamin. Hindi ba kung minsan feeling blessed tayo kapag ang lahat ng bagay ay dinalangin natin sa Panginoon o nagkaroon tayo ng answered prayer, no? Ang tawag doon, spiritual feelings. Dahil napupulfill tayo dahil doon sa pananampalataya na mayroon tayo sa Panginoon. At dahil dyan, meron tayong tinatawag na mga pangunahing emosyon. Ayan, pangunahing emosyon. Ano-ano ang mga ito? Una ay ang pagmamahal o love. Next po ay ang pag-asa or hope. Sumunod ay ang paghahangad, desire. Sumunod ay ang pagkatuwa or joy. Sumunod ay ang pagiging matatag o courage. Ang mga sumusunod ay tinatawag natin positibong emosyon, no? Yang love, yang hope, yung joy, yung courage. Lahat yan ay tumutukoy sa mga positibong emosyon. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng positibong damdamin sa atin. Samantala, meron tayong tinatawag na mga negatibong emosyon. Ano-ano yun? Una ay ang takot or fear. Takot ka. Sumunod ay ang galit or anger. Sumunod ay ang kawalan ng pag-asa, despair. Kung meron tayong pag-asa, merong nawawalan ng pag-asa. Sumunod ay ang pagkamuhi or hatred, yung ayaw na ayaw mo sa isang tao. Sumunod ay ang pag-iwas o aversion, nang dahil sa meron kang iniiwasang tao, no? Kasama yon, nagkakaroon tayo ng emosyon kung may tao kang iniiwasan. At panghuli ay ang pagdadalamhati o tinatawag nating sorrow. Itong nasa babang bahagi, mula sa takot at galit pababa, ay ang mga tinatawag natin negatibong emosyon. Bagamat, hindi naman sinasabi na ang pagkakaroon ng negatibong emosyon ay nakasasama sa atin bilang isang tao. Kaya nga nang sabi natin kanina, lahat ng emosyon mo ay valid dahil for sure may dahilan kung bakit tayo natatakot. May dahilan kung bakit tayo nagagalit. May dahilan kung bakit tayo umiiwas sa isang tao. At hindi naman palagi
na sa buhay natin, positibo lang lagi ang emosyon na ating nararamdaman. No? Okay, next tayo. Merong binigay na pagpapakahulugan dito si Santo Tomas de Aquino. Sinasabi niya na ang matalinong paghusga ay hindi lamang tumutukoy sa kung ano ang dapat gawin ng tao sa pagharap sa mga krisis sa buhay, kung hindi kakayanang makagawa ng pasya sa napapanahong paraan. Ibig sabihin, hindi tayo humuhusga lang ng tao o humuhusga ng isang bagay o nagbibigay ng solusyon sa isang bagay nang dahil lang sa emosyon na ating nararamdaman. So dapat, gaya nga ng sabi ni Scholar kanina, dapat sanay tayong kontrolin yung ating nararamdaman o yung ating emosyon, dahil hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos o hindi tayo pwedeng magpadala na lang doon sa bugso ng ating damdamin, dahil hindi nagiging maayos ang ating pagpapasya kung ito ay iaayon lamang sa ating emosyon. Napakahalaga rin na pinag-iisipang maigi ang gagawin, lalo na sa panahon na nawawalan ka na ng pag-asa at pilit na iniiwasan ang pangyayari dala ng mabigat na suliranin at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Nakakaranas ka ng krisis o pagkalito, kailangan mong gawin pag ganoon, pag-isipan mong mabuti ang iyong gagawin. Yung tipong hindi mo na alam ang iyong gagawin. Siguro, kailangan mong bigyan ng oras ang sarili mo para huminga, isiping mabuti kung ano ang iyong gagawin. Halimbawa pa, ikaw ay nagalit sa iyong matalik na kaibigan dahil narinig mong sinisiraan ka niya. Iniisip mo na gantihan siya. Mahalaga na maging mahinahon, pagnilayan ng sitwasyon, at pag-isipang mabuti ang pinakamainam na gawin upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Kaya nga, sinasabi nga dito ni Santo Tomas de Aquino, ang matalinong paghusga ay hindi lamang tumutukoy sa kung ano ang dapat gawin ng tao sa pagharap ng krisis sa buhay. Kailangan talaga nating pag-isipang mabuti. Gaya ng sabi ko kanina, huwag tayong magpadala sa ating mga emosyon. Sumunod, meron tayo rito, ayon kay Fieldman noong 2005, ano raw ba yung magagawa natin sa pamamagitan ng emosyon? Una, nababatid ng tao ang nangyayari sa kanyang paligid at nabibigyan ito ng katuturan ng kanyang isip. Halimbawa, kung ikaw ay binantaan ng iyong kamag-aral na sasaktan ka niya paglabas ng paaralan, ang karaniwang mararamdaman mo ay takot. Dahil sa naramdaman mong takot, ikaw marahil ay agad na aalis upang hindi na kayo magpang-abot. So, ibig sabihin, nape-predict natin yung future o nagiging futuristic ka nang dahil sa emosyon na iyong nararamdaman. O halimbawa, sinabi ng teacher mo na bukas meron kayong recitation. Ano ang naramdaman mo? Syempre, kinakabahan ka. Dahil alam mo na hindi ka naman pala nakinig nung nakaraang talakayan. So, bilang ikaw ay kinakabahan, ano ang gagawin mo? Futuristic ka. Alam mo na matatawag ka, di ba? Ano man ang mangyari. Anong gagawin mo? Magre-review ka. Ito ang isang maitutulot sa atin ng emosyon. Nagiging futuristic tayo. Next, natutukoy o nakatutukoy ng higit na angkop na kilos kung sakaling maramdaman muli ang damdamin. Ibig sabihin, nakapag-iingat tayo at nakaiiwas tayo sa posibleng panganib na dala ng sitwasyong nararanasan sa sarili at sa kapwa. Halimbawa, nakita mo na yung ganitong sitwasyon sa ibang tao at ngayon ay sa'yo naman ito nangyari. Mas madali na, dahil dinamayan mo yung kaibigan mo sa ganitong pangyayari sa kanyang buhay. Alam mo kung ano yung nangyari sa kanya at ngayon, turn mo naman, sa'yo naman nangyari yung bagay na yun.
alam mo na ngayon kung ano ang gagawin o di kaya kung nangyari na sa'yo ang isang bagay dati. Ngayong nauulit ito, alam mo na yung gagawin mo para hindi ka na magkamali. Ibig sabihin, natututo talaga tayo mula sa mga pagkakamaling ating nagagawa. Kaya naman, sa susunod na mangyari ulit iyon, hindi mo na yun uulitin o di kaya mayroon ka ng mas better na desisyon. Meron ka ng mas better na option kung paano ka magdedesisyon sa iyong buhay. At panghuli, nagagamit sa pakikipagkomunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagpapahayag ng emosyon ay maaaring marahan o lantad tulad ng ekspresyon ng iyong mukha, pagsuntok sa pader, pag-iyak o pagtawa ng malakas, no? Sa pamamagitan ng emosyon na ipababatid natin ang tunay nating nararamdaman at na ipahihiwatig ang mga pangangailangan natin at inaasahan mula sa iba. Di ba kung minsan kahit hindi naman tayo nagsasalita o hindi nagsasalita yung mga tao sa paligid natin, alam natin na sila ay malungkot. Kahit wala pa silang sinasabi o kahit hindi man sila nagsasalita, alam natin na sila ay galit. Bakit? Nakikita natin ito sa emosyon ng kanilang mukha. Gaya nga nung sinabi natin kanina, kung lumuluha yung kaibigan mo, ibig sabihin meron siyang problema. Ibig sabihin siya ay malungkot. Kung sinusuntok niya yung pader o sinusuntok niya yung pintuan nyo, ibig sabihin galit siya. O kung binabalibag niya yung mga gamit, ibig sabihin galit siya. So, iyon ang isang nagagawa pa ng emosyon, no? Na kaya nitong makipagkomunikasyon kahit na walang salita. Kahit emosyon lang, kaya nitong tumayo sa sarili niya. At dahil dyan, lagunin natin ang nilalaman ng Module 5.1. Sabi rito, anumang emosyon ay mahalaga. Ang pamamahala dito ay maaaring makabuti o makasama sa ating pakikipagkapwa. Kaya naman, dapat natin pag-isipang mabuti, at hindi tayo dapat magpadalos-dalos ng desisyon ng dahil lang sa ating emosyon. Kung galit ka, huminga ka muna. Kung malungkot ka, huminga ka muna. Tsaka ka mag-desisyon. Ganun din naman kung tayo ay sobrang saya. Dahil hindi pwede na basta-basta na nga lang tayong nag-desisyon. Next, sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng mga ito, napauunlad natin ang ating pakikipagkapwa. So, gaya nga nasabi kanina, di ba, may positibo, meron itong negatibong dulot. Pero kung kaya natin itong pamahalaan ng maayos, kaya natin kontrolin ang ating emosyon, magiging daan ito para sa mabuti nating pakikipagkapwa. At panghuli, mahalagang maipahayag natin ito ng maayos upang mapanatili natin ang ating magandang ugnayan sa ating kapwa. At dahil dyan, dito ko na muna tinatapos ang ating talakayan tungkol sa Module 5.1 na nagpapakita o nagpapaliwanag sa kung paano ba natin pamamahalaan ng ating emosyon. Narito ang isang gawain. Nais ko lamang na isulat nyo ito sa inyong kwaderno. Sasagutan nyo po ito, ha? I-check natin to or i-check ko to pagbalik natin sa school. So, i-fill nyo lang to, yung mga blanco na yan. Drawing nyo po yan sa notebook nyo and then tsaka ninyo sagutan. At dito ko na tinatapos ang ating talakayan. Paalam na at maraming salamat.